Hello, good morning, good afternoon, good evening sa ating lahat. At andito na naman tayo sa ating pag-reaction upload video tungkol dito kay Darlene na iniwan ni Marisa, ang nanay na talagang naman. Ha? Pero bago ang lahat, tayo ay mag-shoutout muna sa founder ng Kalingap na walang iba kundi si Kuya Bal Santos Matubang, Kalingap Rob at Ate Edna Vlogs. At sa mga kasamahan ko sa Kalingap Strikers, shoutout sa inyo ladies at sa nag-iisa naming kasamang lalaki na walang iba kundi si kapatid Kaberks TV. Ayan, shoutout sa inyo at sa presidente ng Karipa na walang iba kundi si President Verador. Ayan, support tahan natin sila at yung mga kasamahan ko sa Kalingap Strikers sa pangunguna ni Ate Glo. Ate Glo, Sel PH, Hasa 26 TV, Founder Ann 44, si Selena Barbosa Official, Ermagalo Mix Vlog, Maria Ligaspi Vlog, Jacqueline Dukusin, at ang inyong lingkod. Sa amin, sa 11, si Sis Jacqueline Dukusin lang ang walang channel ay taga-tawa lang sa amin yan, taga-cheer sa amin, ay yun lang ang papel niya sa Kalingap Strikers at nag-advise namin yan, advisor namin yan ha. Huwag ninyong smulin ang isang Jacqueline Dukusin dahil advisor namin yan. Kaya yan, balik tayo dito kay Darlene ha? At ni Dr. Love. Si Darlene ay yung kapatid ni Mariam. Yung na-vlog ni Kalingap Rab na pabahayan at ipinagkatiwala ni Dr. Love na ni Kalingap Rab kay Dr. Love. Kaya yan. Ngayon, nagpunta si Dr. Love dahil mayroon siyang pagdududa dito sa kapatid na si Chloe na mukhang mayroong mali, mayroong parang nagsisinungaling. Papunta na sana sila sa Maynila pero nagtitext daw yung si Chloe. Kaya sa hindi pa nakapanood, suportahan natin, panoorin ninyo, puntahan ninyo ang upload video ni Dr. Love tungkol dito kay Darlene. Tungkol kay Darlene dahil mapaiyak ka talaga at maawa ka sa bata dahil humihikbi talaga siya na yung ramdam niya yung sakit, sakit sa isang anak na iniwan ng ina. Parang inabandona, parang inabandona ni Marisa nang dahil lang sa lalaki. Tama ba? Kaya dyan sa thumbnail natin, papayag. Kaya si Marisa sa plano ni Dr. Love. Bakit ganun ang thumbnail ko? Kasi balak ni Dr. Love na ampunin at doon kagabi sa live ni Dr. Love may nag-comment doon na bigating sponsor ni ng dalaga natin na si Biancy. Kaya, pero dito muna tayo sa kwento. Kasi tinanong ni Dr. Love, ini-interview niya, bakit nasaan ang nanay mo? Yung bata, dahil kadalasan talaga yan at sa kasabihan nga, ang bata ay hindi nagsisinungaling. Nagtapat kay Dr. Love na yung nanay niya ay nag-aasawa. Pumunta na, sumama na sa lalaki. Bakit kaya mayroong mga ina o ama na ganyan iniiwan ang mga anak nang dahil lang sa isang babae, sa isang lalaki? Katulad dito ni Marisa na dala niya yung isa, si Chloe, pero itong si yung bunso, babae, ay iniwan. At ang kasama niya dyan sa bahay, yung lolo. Bakit iniwan? At yung isa dinala, yung si Chloe. Kaya kawawa ito dahil walang kasama at yung si Miriam ay umuwi lang daw dyan. Ang tanong, nasaan nga yung anak din ni Miriam? Di ba? Di ba may anak si Miriam? Nasaan yung anak niya? Dala-dala sa trabaho niya. Balik tayo dito kay sa bata na to na iniwan
ng nanay. Ah, kawawa. Napakakawawa itong bata na ito na iniwan. Ah, makita ninyo doon yung iyak talaga niya. Ha? Mafe-feel mo at maawa ka dito kay Darlene. Kaya si Dr. Love napaiyak. Ah, si Dr. Love napakalambot ng puso pagdating sa mga ganitong mga eksena. Talagang talagang umiiyak siya. Siguro na niya na naramdaman niya talaga yung sakit nung bata si Darlene na iniwan ng nanay at ipinagpalit sa lalaki. Bakit kailangan pa ni Marisa mag-aasawa? Mayroon naman siyang mga anak. Diba? Mayroon siyang mga anak. Alagaan na lang sana niya. Kasi hindi lahat ng asawa ay maganda ang pagsasama ninyo. Lalo na pag yung unang asawa mo pinakamabait, nandoon na lahat, pero kinuha agad ng Panginoon, ganito, ganon. Ha? Pag nag-asawa kang muli, asahan mo na yan, hindi na katulad sa una mong asawa. Mayroon ng binubugbog, mayroon ng umuwi, lasing, yung hindi mo naranasan sa asawa, naranasan mo sa pangalawa mong asawa. Kaya yung iba, ayaw na mag-asawa, lalo na pag mababait yung mga asawa nila. Anong katwiran nila? Hindi na sila mag-asawa kasi baka makapag-asawa sila na yung bugbugin sila, laging nakakita ng bituing walang ningning, uwian sila ng lasing, di ba? Maraming mga ganyan. Kaya yung nakakahanga yung mga ina, ama, na hindi nag-aasawa, nakafocus na lang sa anak. Di ba? Kaya si Darlene nakakaawa. Kaya plano ni Dr. Love na kunin, pero idaan sa legal na proseso. At tama yan, Dr. Love. Kung papayag si Marisa, pwede mong kunin yan. At lalo na nag-comments doon si Ma'am Annalyn Rollinson at si Ma'am Rollinson at sabi niya, kailangan mayroong pirmahan idaan sa legal na papag-aralin nila ni Sir Lito, ito si Darlene, pero mayroong kasulatan na pwede nilang kunin pagkatapos na sa pag-aaral. Di ba? So maganda ang kinabukasan nitong bata na to dahil papag-aralin ni Ma'am ER, ni Ma'am Annalyn Rollinson at ni Sir Lito. Kaya ang dito, problema naman dito, kung halimbawa makuha ni Dr. Love at mayroong kasulatan at malalaman na bigating sponsor yung nagpapaaral, ay baka yung ina mag-iba yung isip. At yung parang anuhan na yung bata, alam na ninyo yung ibig ko sabihin. Tulad ng sinabi ni Dr. Love na yung si Chloe, na ayaw na namin ng ganon. So, mabuti naman na intindihan kaagad ni Dr. Love. Kasi wala naman daw ibang bumuhay sa kanila, kundi si Dr. Love lang. So, nung sinabi ni Chloe na ayaw na namin ng ganyan, ibig sabihin, ayaw na namin magpa-vlog. Siguro, yun ang ibig sabihin. Kaya si Dr. Love, pumunta kaagad. At, yan, nakita niya si Darlene na mag-isa na lang sa bahay. Kasi na-feel niya na si Chloe ay nagsisinungaling. At ayun na nga nagsisinungaling kasi andoon pala siya kasama sa nanay niya. Kaya tingnan ninyo, yung bata natutong magsinungaling. Natutong magsinungaling. Bakit? Ang dahil din sa atin na magulang. Di ba? Kawawa ang mga bata. Sila yung nagsasuffer sa ating mga kalukuhan. Di ba? Sila yung nagsakripisyo sa ating pagka-irresponsable na pagkaina. Kaya kung ako dito kay Marisa, niya kay Dr. Love. Kasi papag-aralin At kailangan talaga idaan sa legal. Dahil
pag lumaki na yan, magkaroon ng isip yan, maghanap naman talaga ng magulang yan eh. Di ba? Maghanap naman talaga yan. At maganda yung ng komento ni Ma'am Annalyn dahil ang kasulatan papag-aralin pwede niyang kunin pagkatapos na mag-aral. Oh, di ba? Magtapos pagka-aral, yung may kurso na o itong taon lang na to, nasa kanila yon kung ano ang resulta ng pag-uusap nila. Kaya kung ako kay Marisa, pumayag na lang siya para sa kinabukasan ng anak niya. Dahil hindi naman niya kaya, iniwan niya eh. Ha? Iniwan niya. So, mabuti pa, mayroong taong gustong mag-adapt kay Darlene, ibigay na lang niya. Di ba? Kasi hindi naman kaya kaysa mapariwara pa yung bata. Tama yung sinasabi ni Dr. Love. Ni Mrs. Love na mapariwara pa kung ganyan lang ang takbo. Kaya mabuti na lang yun, pumayag na lang siya na kunin ni Dr. Love. Kaya ang ipag-pray din natin yan na si Marisa ay pumayag na kunin si Chloe ni Dr. Love. Dahil talagang mayroong future ito si Darlene sa kamay ni Dr. Love. Dahil hindi yan pababayaan ng mga sponsor. Lalo na sponsor ni Biancy ay dalawa na ang nagsabi na kapag-aralin nila pero kailangan may legal na kasulatan. At yun naman talaga ang pinakamaganda, di ba? Kaya sana naman ay si Marisa pumayag. Ha? Sana pumayag siya sa gustong mangyari ni Dr. Love na i-adapt niya, di ba? I-adapt niya si Darlene. At saka, bakit kaya may mga ganung magulang, di ba? Nakakalungkot. Nakakalungkot. Para pa saan mag-asawa ka? Asikasuhin mo na lang ang mga anak mo. Hindi yung nag-asawa ka lang dahil lang sa isang bagay. Di ba? Kasi, ka naman may anak ka na para saan pa? Pero yung sinabi nung kapitbahay na darating daw na ang panahon na magkanya-kanya na sila. Oo, talagang darating ang panahon na magkanya-kanya yung mga anak natin. Di ba? Pero ang isipin na lang natin na hindi sila mapariwara at mapaganda ang buhay nila. Yun na lang sana ang isipin. Kaya kawawa ito si Darlene. Yung iyak niya na humihikbi-hikbi talaga siya. Ramdam mo yung ng bata. Kaya sana pumayag ka, Marisa, na ampunin ni Dr. Love. Siya ang magpapaaral. Diba? Kaya puntahan ninyo ang channel ni Dr. Love para doon niyo mapanood ang buong pinto dito kay Darlene. Kasi mahaba-haba to na vlog niya. Panoorin niyo. Talagang mapaiyak kayo sa bata na to. Yung hikbi niya na yung ganun talaga na naranasan natin yung umiiyak tayo ng ganun sa sama ng loob, di ba? Kaya si Dr. Love na paiyak. Ipagdasal natin na yung ina na si Marisa ay papayag na i-adapt ni Dr. Love. Kaya yan, hanggang dito na lang tayo. Bye-bye and God bless at love. Huwag nating kalimutan mag-thumbs up please. Okay, maraming salamat. Bye-bye.